Sila yung sinusundo namin ngayon, ang mga makeup artists. So, andito na tayo ngayon sa Skyway, on the way to Baguio. So, napakatahimik at wala masyadong sasakyan. At maganda talaga pag ganitong oras magbiyahe dahil hindi matraffic. Pasok na tayo dito sa ECTEX. Madilim, walang ilaw. At tuloy-tuloy lang yung biyahe dahil walang traffic. Nasa north area na kami. Nakakatakot ang dilim. So finally, paakyat na kami ng Baguio City. Alam mo na pag Baguio na dahil pataas na tayo at paikot-ikot na yung daan. Tapos, ito yung mga nag-stop over dahil magpipictorial sila dito sa malaking statue ng lion. So hindi naman kami pwedeng mag-stop dahil hinahabol namin yung oras. Kailangan naming makarating ng 5 to 6 AM in the morning dahil kami ay may kasamang makeup artist at kailangan nilang habol yung oras dahil wedding po yung mga mimake-upan niya. Andito na kami sa hotel kung saan nag-check-in ang aking mga amo. So, ayan yung view dito. Sobrang lamig dahil pagdating namin kaninang umaga, 6:12 AM in the morning, 11 degrees. Grabe, sobrang lamig at wala kang mafe-feel at ayaw mong gumala dahil sobrang lamig. So, ayan na at naka-set up na sila. Meron na silang dalawang natapos na minikapan. So, tatlong makeup artist sila. Merong taga
ayos ng buhok. And then, ayan na yung aking mga alagang malalaki na dahil yung isa is junior bridesmaid. Ayan, yung si amo ko tapos na siyang make-upan dahil siya ang nauna. Madali lang matapos dahil tatlo sila. Tsaka ang galing yung nagme-makeup. So, ayan yung final look ng makeup. Oh. Parang natural na ang ganda ng pagka-makeup. So, ako dahil di naman ako kasama. So, haggard ako. Haggard ako dahil wala pang tulog. So, ayan. Nag-pictorial ng aking magagandang bridesmaid na junior bridesmaid. Yan. Tiis ganda yan. Tiis sa lamig. Pictorial kahit sobrang lamig. So, yung area nila dito sa Hindi ako mabubuhay dito. Sobrang lamig. So, ginawa pa nila akong assistant ngayon. So, ayan yung view dito. Wow, napakaganda. Mukha lang siyang mainit, pero yung lamig talaga niya, grabe. Parang ayaw mo nang gumalaw. So, okay yung weather nila dito. Mainit. Mainit na malamig. Parang kang nasa ibang bansa. Tapos na kami, back again in Manila. Baba natin. So, ayan. 1 p.m. in the afternoon. Ito yung view dito sa Baguio City. Ayan, napakaganda dito walking. Kaso lang, kung hindi ka sanay dito, kung hindi ka naman taga rito, malayo yung pasyalan nila, malayo yung mall. Kung turista ka talaga dito, kailangan mo talaga na may sarili kang service para maikot mo talaga ang buong Baguio. Actually, meron namang maraming taxi dito. Sa kabihira lang masyado yung mga motor dito. Kumbaga mabibilang mo lang, hindi kagaya doon sa Maynila na halos makikita mo nakamotor. So, dito parang bihira lang ba. Kadalasan maraming taxi. Saka mga private service. So, ayan, pauwi na kami. Dito na kami dumaan sa daanan ng bus. Hindi na kami doon sa shortcut. Dahil, mamimili kami dito ng fresh na gulay dahil ang mumura ng mga gulay daw dito. So, totoo nga, napakamura ng gulay. Dahil, pag pumunta ka ng Baguio, siyempre, alam natin talaga na mura ang gulay dito. At lalo na yung strawberry dahil ito yung pinaka-the best dito sa Baguio. Ang strawberry. 200 po dyan mo. Pagkatapos nating mamili, so ayan, puno na naman yung likod namin. So, biyahe ulit. So, yung dinaanan namin kanina na may statue ng lion is shortcut yun papunta doon sa Baguio rin. Ito naman is daanan ng mga bus na pa Maynila din. So, kanina nagtaka ako bakit wala akong nakitang bus. So, pala yun siya. Shortcut pala yung dinaanan namin. So, dito na kami dumaan sa main road talaga na makikita mo na dito yung mga bus na papuntang Baguio. Sus, grabe. Napakatarik, guys. Yan, nagturo-turo ako dahil na-amaze ako doon sa view dito sa Baguio. Kasi actually gusto ko talaga yung mga ganitong lugar. Yung mga makikita mo ba na mga kabundukan. Tapos magtataka ka ba na nakapagpatayo sila dyan ng bahay. Diba? Pero yung bundok dito, ang titibay. Dahil mga kadalasan makikita natin dito yung mga bahay na sa tuktok ng bundok. Sa gilid-gilid, puro mga bato-bato. Kaya magtataka ka na hindi na sila masyadong inaano dito. Alam niyo na. So, by the way, pababa na kami. Nakakatakot dito, pag hindi ka sanay. Pero, dilat na dilat ang mata ko dahil nakikita ko na talaga yung kabundukan. Dahil kanina, pagpasok namin is madilim pa kasi. Hindi namin masyadong makikita yung view.
dahil madilim pa. Samahan nyo ako dito mag road trip sa Baguio City. Ang ganda tingnan, di ba? Kahit ikaw naman siguro no makapunta dito talaga. Kaya itong Baguio na to binabalik-balikan talaga ng mga turista. Mas malapit. Mas ano sa akin. Pero mas malapit. Sa tayo pendaan yung race. Ay, matraffic na ngayon. Traffic ko. Kasi may So ayan, fast forward tayo. Andito na kami sa TP Lex. Ayan, actually, kunting ano lang, kwento. So, nag-Waze. Nakaidlip kaming apat. So, yung driver, nagtataka kami, bakit wala na masyadong sasakyan. Yun pala, ay nakarating na kami ng La Union dahil sinusundan niya pala yung bus. Hindi niya sinunod yung Waze ko. Kaya pala, nagtataka ko bakit ang ingay ng Waze ko. Sabi niya, pwede naman doon, may daanan naman daw talaga. Oo nga, may daanan na talaga doon. Yun lang, napalayo kami. So ayan, ginabi na kami nakauwi. Imbis ang limit namin is makaabot kami dito sa Maynila ng 5 p.m. So ayan na. Dito na kami sa Cavitex. Is 6:30 p.m. na siya. Dahil sa pagmamadali namin, hindi namin nahabol yung 5 p.m. dahil may mimik-upan pa yung mga makeup artist. Pero okay lang naman daw dahil meron naman silang backup doon. So, hindi naman kailangan din magmadali dahil baka mamaya madisgrasya pa, di ba? So, dito na kami sa Calax. Pa-Calax na kami dahil ihahatid na namin dito ang aming kasama. Ito yung nabili natin kahapon sa Baguio. Yun o, ang mura. Oh, ang mura. French beans is 50 pesos. Tapos itong chicharo, sweet peas is 100. Mahal na yan pag binibili mo sa sa market. Tapos ito namang bell pepper, yan 110. Tapos ang kilo nito doon sa Baguio is 150. Ayan, bumili ako. Tsaka cauliflower. Tapos itong sayote, 100 yung balot. Mahal dito yan sa sa amin sa market. Tapos yan, carrots. Yan. Nabili ko doon sa Baguio. Tapos itong tomato nila na malalaki. Yan, 170. Yung pang burger na tomato. Tapos, ito na yung, syempre, pag pumunta tayong Baguio, hindi mawawala ang ating strawberry. Mura lang doon, 500 ang kilo. Compare dito sa yan. Dalawang klase yung nabili ko. Ang lalaki oh. Diba? Yan yung mga nabili natin doon sa Baguio. Talagang kaya ang daming namamasyal sa Baguio dahil sa strawberry at sa mga gulay dahil napakamura. Tsaka bumili din ako ng isa pang balot dahil mas gusto ko to, parang medyo siya, malalaki. Ayan o. Ganda pa doon dahil free taste. Free taste siya. Oh, ang lalaki oh. Nilagay ko siya sa ref dahil pagod na ako kagabi. So, nilagay ko muna siya sa ref. Ba, ang lalaki.
So, tikman natin yung ating nabiling strawberry doon sa Baguio. So, hinugasan ko na ito. Hugas lang ako ng ilang piraso. Tapos, meron tayo ditong condensed milk. So, ididip natin siya para mas lalong masarap. Harap. Sarap. Sausaw mo lang siya sa condensed milk. Ang sarap. Masarap to siya yung shake. Strawberry shake. Tamis. Harap. Mumura ng mga gulay, di ba? Kaya the best talaga ang Baguio. So, yun lamang at maraming salamat. Bye!